Yung improvement, nakukuha siya by attacking your weaknesses. So first of all, you need to identify your weakness and then fill those gaps. For example, kung mahina yung speed mo, kailangan mong mag-add ng speed. Mag-add ka ng strides or konting mga speed workouts. For example, mahina yung threshold mo, mag-add ka ng threshold workouts. Or for example, mahina yung durability mo, then mag-add ka ng volume. Mahina yung endurance mo, mag-add ka ng endurance, mag-add ka ng long runs. Pero yung problema is yung karamihan sa mga tao, ginagawa lang nila na sagot sa lahat is yung zone 2. Kahit na alam nila ano yung weakness nila, zone 2 pa rin sila ng zone 2. And isa rin sa nakikita ko is yung zone 2 daw yung pinaka nakakapag-lose ng fat. Kapag tumatakbo ka nga naman ng zone 2, majority sa ginagamit mong energy is fat. Pero hindi ibig sabihin na ayun yung pinaka best way sa pag-lose ng weight. Hindi ibig sabihin na ayun yung pinaka training para makapag-burn ka ng calories. Para mag-lose ka ng weight, kailangan mong mag-burn ng calories. Kailangan mas marami kang ma-burn na calories kaysa sa kino-consume mo. And zone 2, usually, is hindi yung way para ma-burn yung mga calories na yon. Yes, majority sa ginagamit mo as fuel is yung fat. Pero hindi ibig sabihin na ayun yung pinaka madaming calories na ginagamit mo. Kailangan mo ng proper balance. Kailangan mo ng balance ng intensity. Kailangan mo rin ng balance ng zone 2.